Sa nakaraang video ay nakita natin ang pagdating ng panibagong parte ng pamilya na si Bibi Gandang Hari. Natakot sila ng una sa kanya dahil poison bee siya. Pero naging kaibigan din nila ito agad at nakatulong na din ito sa farm sa pag-pollinate at sa pagbigay ng honey. Nag-transform na din ang mga baby rabbits into adult rabbits at mayroon na silang kanya-kanyang roles. Namroblema si Tommy kung paano sila makakaipon ng tower coins upang makabili pa ng mas maraming seeds para sa farm. Bigla naman dumating ang isang wandering merchant na si Moon-in. Nalaman natin na naloko pala siya ng kakilala niyang goblin na si Moy Moy at ngayon ay wala na itong pera. Naisip naman ng ating bida na mag-offer na makipag-partner sa kanya, at doon natin itutuloy ang kwento. Malakas mo yung guardian angel ko sa likod. Napatanong si Moon-in, "Ha? Gusto mo na mag-work together tayo?" "Oo, kailangan magaling na merchant para ibenta ang mga pananim ko." Pero sinabi ni Moon-in na, "Hindi mo ba narinig yung kwento ko kanina? Hindi ako magaling, isa lang akong weak na wandering merchant." Pero sabi ni Tommy na, "Magaling ang skills mo at nagkakaroon ka lang ng konting mistakes. Kailangan mo lang ng business partner." "Business partner?" sabi ni Moon-in. Nang biglang may pinakita na relaxing area ang mga rabbits. Umupo sila doon at nag-usap silang dalawa tungkol sa partnership. "So, naubos mo yung pera mo sa pambili ng mga walang kwentang items, di ba? At wala ka ng pera para makapagpaikot ng mga bagong paninda." "Oo daw," sabi naman ni Moon-in. Kaya may naisip daw si Tommy na business proposal na silang dalawa ang makikinabang. Simple lang daw, bebenta lang ni Moon-in ang mga items niya sa mga adventurers, tapos bibigyan siya ng porsyento sa profits, at iba pang incentives. Pag nakabenta daw siya ay pwede siya makuha ng 3 to 5% ng profits noon. Wow naman! Wow! Marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Stop! Nagulantang naman si Moon-in dahil mukhang dehado daw siya dun. Akala ba nito na tanga ako? Bigla namang sinabi ni Tommy, "And that's not all. Pag nakipag-partner ka sa akin ay bibigyan kita ng 10 grilled fish every week," na ikinagulat naman ni Moon-in. Unti-unti nang nahuhulag si Moon-in, ngunit naalala niya ang mga nangyari sa nakaraan at kailangan niya na daw maging mas matalino. Sinabi niya na, "Kung ang ibibigay mo ay 20 grilled fish every week." "Pag-iisipan ko." Napangiti naman ng parang mamatay tao si Tommy doon. Tagumpay! At dahil in the mood daw siya, ay kahit 25 pa ang ibibigay niya. Nag-umpisa na maglaway si Moon-in doon. Idinagdag pa ni Tommy, na bukod sa porsyento, sa 25 grilled fish per week, ay pwede daw siyang kumain ng unli na isda tuwing nandoon siya sa farm. As much as you want. Ayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ang galing mo pala dyan Hindi ko alam Huling-huli na ang pusa doon. Bigla namang naglabas na agad sila ng papel at mabilis na pinirmahan ang kontrata. Matapos noon ay nagulat si Moon-in na pumirma na pala siya agad dahil sa sobrang excitement niya. Sinubukan niya itong pigilan per huli na ang lahat. Na-record na nga ang contract na ito sa system at tinanggap niya na lang ito. Nabalitaan daw ni Tommy na sobrang importanteng dokumento sa loob ng tower, at hindi it pwede masira. Tinanong ni Moon-in kung bakit may nakasulat pa doon sa kontrata na kailangan niyang mga miyaw-miyaw habang nagbebenta. Malalaman niya na lang daw ito in the future. Ayon naman kay Moon-in, na hindi pa naman sigurado na magiging successful sila, kasi nakasulat din sa kontrata na pag hindi niya kayang makabenta ay pwede na nilang ipa walang bisa ang kontrata. Sabi naman ni Tommy na may tiwala daw siya kay sales cat Moon-in. Madali namang nabola si Moon-in doon. "Magaling kang kupal ka." Bola lang yan. Tinanong niya kung ano daw ba ang mga ibebenta. Cherry tomatoes lang daw, na nagpaisip kay Moon-in. Tinignan ni Moon-in ang effects ng cherry tomatoes na yun at sa isip niya ay swerte na kung mabente niya yun ng 0.01 tower coins. Sinabi naman na Tommy na 0.05 tower coin daw yun per piece, at gulat na sinabi naman ni Moon-in na sinong tanga naman yung bibili ng ganun kamahal. Pero mas okay na din daw yun, para pag hindi siya makabenta ay mapakawalan na siya sa kontrata. Kakain na lang muna siya ngayon ng mga free grilled fish. Tinanong ni Moon-in kung ilan daw ba ang dadalhin niya sa una niyang araw ng pagbebenta, at sinabi ni Tommy na 1,000 pieces. Sinaman niya na din doon ang 25 grilled fish, per paano niya yun mabubuhat lahat? Gagamitin niya lang daw yung bundle item niya. Meron daw itong space expansion magic na kayang pagkasyahin at pag-aanin ang mga dala-dala niya. Binato niya ito at hinigop niya ang mga items hanggang sa maging maliit na bag na lang ito.
Nailibs naman dito si Tommy. Naghanda na siyang umalis at nagpalem na sila sa isa't isa. Makalipas ang ilang araw ay napunta ang eksena sa 38th floor ng tower. Makikita natin na may kinakalaban na monster ang mga adventures. Nagkaroon ng matinding laban ngunit, natalo din nila ang monster sa huli. Malalaman natin na sila pala ay galing sa top guild na Phoenix Guild, at yung lalaki ang leader nito. Habang sumisipsip ang mga members sa kanya ay may kumaluskos sa likod niya. Ito pala ay si Moon Ing at lumapit ito para bentahan sila. Sobrang cute daw nito sabi ng mga kababaihan, at sinabing nagmiyaw-miyaw pa daw ito habang nagsasalita. Doon niya nalaman ang dahilan kung bakit pinagawa yun sa kanya ni Tommy. Nilabas niya na ang mga kamatis para ibenta. Tinigan nila ito ngunit mukhang hindi sila masaya doon. Dapat daw kung magbebenta siya ng pagkain. Dapat ay tinapay or karne. Natawa naman si Moon Ing. Halatang tanga kang hinayupak ka, meow. Iba ito sa normal na cherry tomatoes na alam mo meow. Tinignan nila ang effect nito pero ang liit lang daw ng binibigay na boost. Nagulat din sila sa presyo na 0.05 tower coins. Mas mabuti pa na equipments na lamang daw ang bilhin niya. Magkano ba tong saging mo? 21 kilo. Mahal naman? Mahal? Gusto niyo mura? Oo. Ako may alam na mura. Ano yun? Putangin na mo. Ngunit tila may napansin ang isang babae na adventurer. Kung kakain daw ba siya nito ay papayat siya. Nung narinig ito ng iba ay nanlaki ang kanilang mga mata. Once ma-confirm nila ito ay nagwala na silang lahat at dinumog ang kanyang paninda. Balik naman sa farm at nagtatrabaho sila Tommy, nag-level up na din ulit siya. Sa unang tingin daw ay mukhang simpleng item lang ito na nagbo-boost ng magic power, pero nagpapapayat din daw ito. Yun daw ang best diet item na hindi mo makikita kahit saan. At isa pa, wala daw itong side effects at masarap pa. May tiwala daw siya na mabebenta ito. Pinakita naman si Moon Ing na, ubos na ang mga paninda, at gulat na gulat siya sa mga nangyari. Sa sumunod na araw ay tinitignan ni Tommy ang mga tanim na carrots at napansin niya na sa loob ng 1,000 seeds, ay 700 lamang ang umusbong. At mula sa 1,200 cherry tomato seeds naman ay 732 lamang ang umusbong. Halos pareho din daw ito sa corn at sa sweet potato. Sana daw ay mas marami pa ang tumubo, subalit baka naman daw ito ay dahil kailangan niya pa mapataas ang kanyang level, kaya ipagpapatuloy niya na lang hanggang sa mag-improve siya in the future. Dahil nandoon na daw si Moon Ing na tumutulong sa kanila na makaipon ng tower coins, dapat ay makapag-harvest sila ng mas marami pang crops. Paglingon ni Tommy ay nakita niya naman si Black Rabbit na naghuhuli ng mga isda. Makikita natin na napaka-skilled na niya at nakahuli ng maraming piranha ng isang bagsak lamang. Pinuri naman siya ni Tommy. Nagliwanag bigla si Black Rabbit at lumalabas na siya pala ay nagle-level up. Bagamat madalas makita ni Tommy ang mga White Rabbit na nagle-level up, unang beses niya lamang daw nakita ang sa Black Rabbit. Unti-unti na siyang nagiging isang true hunter. Tumindig naman siya ng parabang nagyayabang habang naiiritang pinapalakpakan siya ng kanyang mga kapatid. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Sinabi ni Tommy na mag-break daw muna sila sa trabaho at iniilabas ang tumbles, sabay sabi na uminom muna daw ng coffee. Mukhang hindi daw pala kasi binuksan nila Moy at ni Moon Ing ang loob ng tumbler kaya hindi nila nakita ang nasa loob nito. Kung binente daw sana sa kanya ni Moon Ing iyon ay gagastusin niya daw siguro ang lahat para makuha lang ito. Pero dahil hindi nila ito nakita, nakuha niya daw yun for free. Isa daw luxury item yun sa loob ng tower kahit na wala siyang hot water, o kaya naman yelo para makagawa ng iced coffee. Pinalagyan niya ito ng honey kay Bibi at siya ay nakapgawa ng isang honey Americano coffee drink, sa isang higop daw nito ay kayang makatanggal ng pagod gutom. Sarap naman ang kumag dito. Inalok niya din ito sa mga rabbits ngunit noong sinubukan nila ito ay napadura sila sa tabang nito. Mukhang hindi daw ito pasok sa panlasa ng mga rabbits. Pagtingin ni Tommy sa taas ay nakita niya si Bibi na meron na palang beehive sa loob ng cave. Tinawag niya ito at tinanong ng masaya kung naglipat bahay na ba siya? Mas magiging solid na daw ang pamilya nila sa kuweba dahil doon. Bigla naman may lumabas na quest galing kay Dragon Berna na nanghihingi ng 10 cherry tomatoes. Natawa naman si Tommy sa kanyang isip dahil mukhang nawala na ang mga pagbanta sa kanya ng kamatayan pag nanghihingi siya. Mukhang napapaamo niya na daw yata ito kasi lagi niya pinapatagal ang pagbigay. Binigyan niya ito at siya ay pinasalamatan.
Lalo naman siya naging proud sa sarili niya dahil pati ngayon ay nag-thank you pa sa kanya. Mabilis niya naman na-realize na parang nagmukhang utu-utu din siya dun. Huwag kayo iiyak. Pumunta naman ang eksena kina Moymoy at iba niyang mga kaibigan na goblins. Nagtataka si Moymoy kung bakit hindi pa bumabalik sa kanya si Moon-ing. Ang talino niya daw sabi ng mga katropa niya kasi madali niya yun naloko. At bakit niya naman daw hinahap ulit yun? Sinabi ni Moymoy na pinambili na daw ni Moon-ing ang lahat ng pera niya dati nung niloko niya siya. Pero hanggang ngayon ay hindi pa din siya nagpapakita sa Merchant Guild upang mag-report. Naisip niya daw kasi na bilhan siya ng gatas at ng big opportunity. Pagkatapos ay papautangin niya ito ng pera para magawa yon. Tataasan niya daw ang interes hanggang sa lumaki na ng lumaki ang utang nito at siya ay maging alila niya habang buhay. Gusto niya daw ng lifelong slave. Na-impress naman lalo ang mga tropa niya dahil doon, hanapin niya na daw dapat kaagad ang pasang yun. Chill lang daw sila sabi ni Moymoy, hindi daw dapat minamadali ang mga ganong bagay. Tinignan naman nila ang rankang ng mga top merchants sa tower para malaman kung anong rank na siya. Naging proud naman si Moymoy na nakapasok siya sa top 1,000 na lalong nagpalaki ng ulo ng makong na ito. Sulit daw talaga ang pag-scam niya. Nung tinignan niya naman ang mga susunod na lalampasan niya sa rankings, laking gulat niya na rank 982 na pala si Moon-ing at mas mataas pa sa kanya. Tila nang gigil naman doon si Moymoy at nagtataka siya kung ano ang ginawa ni Moon-ing para makabenta ng ganun kalaki. Pinakita naman si Moon-ing na nakabalik na sa farm at napasigaw si Tommy. Nag-sorry si Moon-ing dahil matapos makabenta ay naglaro muna ito sa ibang mga floor ng 4 na araw. Nainis naman si Tommy doon dahil saglit lang pala niya nabenta ang paninda pero ang tagal niya bumalik, kaya nag-sorry ulit si Moon-ing. Napaisip naman si Tommy, akala niya daw ay aabuti ng maraming araw bago ito maubos, pero mukhang sold out daw ito agad sa loob ng 1 araw lamang. Naging kumag-face na naman si Tommy at tinanong si Moon-ing tungkol sa karagdagang mga detalye. Now this is my side. Listen, look and listen and learn. Nalaman ni Tommy na kinausap lang naman daw ni Moon-ing ang mga hunters at inubos na nila ang lahat ng tomatoes, sabay inabot ang 50 tower coins sa ating bida. Sinabi ni Tommy na, good work employee Moon-ing at inabutan siya ng 2 tower coins. Na-disappoint naman si Moon-ing dahil bakit daw hindi na sales cut Moon-ing ang tawag sa kanya. Na-demote daw ito dahil anong klaseng sales cut daw ang naglaro ng 4 na araw matapos makabenta. Kung mas gagalingan niya daw sa susunod ay mapopromote ulit siya at itataas ang kanyang sahod to 5%. Gagalingan niya na daw sa susunod, sabi ni Moon-ing. Nagtaka din si Tommy kung bakit lagi na siyang nagmamiyaw pag nagsasalita kahit hindi nagbebenta. Sabi naman ni Moon-ing na mas gusto niya na daw magsalita ng ganun lagi kasi yun ang gusto ng mga tao. Natuwa si Tommy dahil malapit na daw makilala ang kanyang pangalan ng lahat. Yun ay dahil naka-display daw ang pangalan ng farmer sa stats at effect ng mga crops niya. Kaya naman malalaman na daw ng mga tao na siya ang source noon soon. Na-shock naman si Moon-ing nung nalaman niya ito at naisip na lagot daw siya. Ipinaliwanag sa atin na mayroong system na nagtatago sa pangalan ng source ng mga beginner merchants. Ginawa daw ito upang hindi makuha ng ibang mga veterano at mayamang merchants ang mga suppliers ng mga beginners. At dahil nga beginner merchant pa lang si Moon-ing, nakatago ang pangalan ni Tommy sa kanyang mga binibenta. Kinabahan si Moon-ing dahil pag nalaman daw ito ni Tommy ay magagalit siya, lalo pa siyang ma-dead emote at magiging mabobo na daw siya. Napatingin sa kanya si Tommy, at sa kaba ni Moon-ing ay sinabi niya na bigyan na daw siya ng mga tomatoes para makapagbenta na ulit siya. Di na daw muna siya magpapahinga kasi sayang naman ang oras. Sa isip niya ay kailangan niya daw agad matanggal ang restriction sa display ng system at ang tanging paraan lamang ay makabenta siya ng worth 1,000 tower coins para maging mid-level merchant para hindi magalit sa kanya ang ating bida. At dyan na nagtatapos ang ating video. Abangan ang next part at ang iba pa naming mga storya na ilalabas. See you next time. Kilala kong kaliskis mo, oy. Tanga! Inutil! Tarantado! Magbabago rin po ako kaya lang hindi po siya ngayon. Kailan? Mabukas. Sa mga Sinasaludoan kita. Hey!